Okay, so discuss natin tong another common problem na malabas sa board exam. Pero specifically, sagutan natin yung lumabas noong May 2019 sa volume 4, 5 na pala to, CRF na, 2019 onwards. So this one is a topic sa geotechnical engineering under permeability. To be specific, yung constant head test. Kasi meron ding falling head, diba? Gagawin din natin ng video yon. Separate na lang. And may incline. Lumabas din yun nung time namin April 2025. Incline. Sige, so the permeameter, sabi na natin yung problem, then discuss natin yung principle behind that. Permeameter in a permeability test as set up involves a soil sample. Ayan. Involves a soil sample of 200 millimeters in diameter. Sige, sulat natin. Smado ko. Sulat natin yung given. Pangit naman. Masyado manipis. So, ang diameter ay 200 millimeters. Parang gusto ko siyang i-type na lang. Type ko na lang. Diameter ay 200 millimeters. Okay? And a length of 300 millimeters. So, the height of water is kept constant. Height, paano natin yung lowercase h? 400 millimeters, tama? In a duration of 4 minutes. That is time, 4 minutes. So water was collected, okay, in a duration of 4 minutes, water was collected in the graduated flask having a volume of 320 cubic centimeters. Sisi ko na lang para di ako mag-exponent. So determine the coefficient of permeability in centimeters per hour. Okay, so ano na K in? Centimeters per hour. So same lang din naman yun sila ng problem. Nagkaiba lang yun sa units sa susunod. Okay, sulat din natin to. So the permeameter in a permeability test is set up involves a cylindrical soil sample of 40 millimeters. Ang liit niya, no? Liit lang. Mas malaking, siguro, equipment siguro yung isa. 40 millimeters lang to kanina. 200. And the height, yung height, hindi yan height ng water, kundi length to. Okay? Length yan ng specimen. Pwede kasing ganyan yung ibang gamitin ng words. Pero kung maintindihan mo naman talaga, maisip mo na length lang yun ng sample. So that's 200 pala. So the hydraulic head of the test was held constant at 300 millimeters. So in a duration of 1 minute, yun na yun, time 1 minute. The water collected in the graduate, pwede pa lang yun tawag, no? Graduated cylinder graduate was recorded at 1.6 liters. Ayan, so evaluate the coefficient of permeability, letter K, of the sample in centimeters per second. Ayan. Di ba parang sila ng given? Diameter, length, head, time, volume. Diameter, length, head, time, volume. So, ito yung principle behind that. Yan yung figure. Okay, so, ayan. So, that is a typical arrangement ng constant head permeability test. So, in this type of laboratory test, kasi di ba, you have two types. May isa pa falling head. Discuss natin yung another video. So, in this type, a water supply at the inlet, itong inflow, ayan, yung inflow, etong bandang to, is adjusted in such a way that the difference between the head nung inflow and yung outflow is held constant. Kaya constant head test tawag sa kanya. Kapag nagbabago yan, falling head na yun. Ganun lang. Yan. So, tama rin yung pagpapangalan natin. In accordance, with accordance naman siya dito, no? Hindi ko mando. So, ayan, letter H. Head, L for length. Tapos, ano pa? Ito, makaipon to.
O di ko pala nasabi. So, remains constant during test period. Then, after constant flow rate is established, so yun, may maipon kang volume dito sa graduated cylinder na yan. Ito pwedeng bibigyan ka ng buong volume na, pwedeng bibigyan ka lang ng reading nito. May compute mo yung diameter niyan, ayan. 'Di ba? So, circular naman yan. Eh, di volume ng cylinder, 'di ba? Kung bibigyan ka ng ganun, o yung sa volume, pwede kang bigyan ng neto, naka, ano ba, mass muna. O pwede, bibigyan ka ng mass. O edi gamitan mo naman yun ng density. Ganun yung atake niyan. Pag mass yung binigay sa'yo, o divide mo sa density para makuha mo yung volume. May ganong tanungan. O pwede ring, ano pa ba? Sige. So kapag naka-encounter na lang din tayo. Pag medyo may unusual na problem, sige, discuss din natin. Pero yung mga similar lang, di na ako magre-redundant. Okay? So, ayan. So, di ba ang total volume or yung simply volume flow rate na lang, di ba? By continuity equation, nasan yun? Yung 3. Ba't nakados lang ako dito? By continuity equation, yun yung Q ng inflow, kaya pala. Q ng inflow is equal lang din sa Q ng outflow, or yun nga, Q equals AV. Area times velocity. Hindi ako makakapag-edit na ito. Diba yan yung ginagamit natin. And, okay. Then, meron tayong other formula for volume flow rate. Pwede rin natin siyang gamitin as volume per unit time. Diba? So, yung papalitan natin yan, volume over time, area times V. And then, hindi ako makapag-undo yung gamit yung shortcut keyboard. Nangyari, naglola ko. Anyway, so from Darcy's law, yung velocity is proportional sa hydraulic gradient. And yung proportionality constant, tinatawag nating yung coefficient of permeability. Diba? So, papalitan lang natin yan. V for capital volume. Iba nga, ilalagyan ng ganyan eh. Parang inverted A, no? O, para lang talaga ma-distinguish mo yung volume sa velocity, or ano pa ba gumagamit ng V? Meron pa ba? Vector? Kahit ano naman yung vector. So, volume over time is equal to area times velocity natin na coefficient of permeability times hydraulic gradient. And then, di ba, may formula tayo for hydraulic gradient. So, that is just, di ba, sa hydraulics lang din to. Or ito yung slope, di ba? O, delta H lang yan. Yung head loss, divide mo sa overall length ng specimen. Yung delta H, yung difference in elevation, di ba? Na upstream, downstream, di ba? Ganun yun sa hydraulics. So, ganun din siya dito. Inflow, outflow. Which is yun yung delta, yun na lang yung constant head mo. So, delta H dito is simply your H. And divide mo sa length. Over L. So, ayun. Meron na tayong another. Simplify na ulit natin to. Volume over time is equal to area times K, tapos yung hydraulic gradient, H over I. Ayan. O, di ba? Yung dito na yun sa area eh. Tapos ano yung mga given natin? Ayan na yun lahat. Length ng specimen, head, time, volume. Ayan, kumpleto na. Kumpleto na siya. So, if we're going to solve for the coefficient of permeability K, that will be what? V times L divided by T, AH. Meron ka ba mnemonics dyan? Volume
volume times the length, divide by time, times area, times head. Ayan. Carl Valita. Yun ba yun mo o yung isa? Medyo, ayoko na sabihin. Basta, alam niyo na yun. Yung mga nag-review center, or kahit naman hindi review center, nakita niyo na natin pinost sa group. Mga comment ni Monix, nakachi. Ayoko nang ganun eh. Ganito, ito yung sa akin din. Okay, di ano tayo na ito. Mag-dimensional analysis na tayo. Ang volume, gamitin natin tong problem na to. Di ba, ang coefficient permeability nito naka centimeters per hour. Ayan, ito, dito na tayo sa right pala. Nilagay ko na pala yung mga given dyan. No? Centimeters per hour. Tapos yung diameter, millimeters lahat. Pero yung volume niya, naka cubic centimeters. Dito, naka cubic meters. Kasi liters yan eh. Sandali lang i-convert yan, cubic meters. No? Cubic centimeter, cubic meters. Okay, so paano natin gagawin yan? Dimensional analysis muna tayo. So notice, volume to, di ba? O volume din to, area times height, di ba? O hindi dapat, yung V lang ha, ito lang yung tinutukoy ko yan. Ito volume to area times height. So dapat, ano yun sila, same yun sila ng units para mag-cancel. Eh di, ito na lang yung unit mo. So, ito ay unit of length, unit of time. O, di ba yun yung unit ng yung coefficient of permeability, parang velocity lang din. Centimeters per second, millimeters per second, centimeters per hour. Meron pa pag sobrang lalaki na cubic meters per day sa mga aquifer, di ba? So, ayun. Kaya, ginagawa ko, minamodify ko na to. Ang volume, ginagawa ko na yang, dos na pala yun. Pwede siya na cubic centimeters. Ang length, ito na lang yung anuhin ko. Ito na lang yung iibahin ko ng kulay. Kasi dito na yan nakabase. Ang natin, length natin, pwedeng naka-centimeters pa rin, pwedeng naka-millimeters na, depende kung paano nire-require sa problem, di ba? Ganun siya. Divide by time, ito pwedeng naka-minutes, pwedeng naka-seconds, pwedeng naka-hours. So, ang common is naka-seconds eh. Sulat ko na lang dito yung mga common values, common units, no? For area and the head, di ba sabi ko nga, kung anong unit na ito, ganun na rin siya. That'll be centimeter squared. Tapos ito ay centimeters. O, hindi nag-cancel to, cubic centimeter, di ba? So, kung anong unit mo na ito, dito palitan ko to. Palitan ko lang to. Kaya nga iniba ko yung sa centimeters eh. Ito naka-seconds. Di ba? Ganyan lang siya. So, ibig sabihin, ang unit na ito ay pwedeng centimeters per second. Or, pwede rin namang gawin mong cubic to. Gawin mong naka-meters to kung naka-liters naman yan. Yun yung isa sa mga common eh, di ba? Tinanggal lahat. At pwede mong gawin tong cubic meters, square meters, for area. Tapos ito ay naka-meters. O, di cubic meter. O, di ba? Same lang din unit. Basta ito lang yung technique ko dyan. Dapat mag-cancel tong volume sa taas, volume sa baba. Ganun lang. Centimeters per second, centimeters per minute. Ano ba yung isa? Para natin dito. Yung isa centimeters per hour pala. Ito yung isa naka-centimeters per sec. Yan yung naka-liters. Ito naka-cubic centimeters per hour pala. O, di madali lang naman. Convert mo na lang yan. Seconds lang kasi yung eh. Ito ba yung Ito ba yung base unit? Gram, centimeter, sa metric, di ba? O seconds naman yung lahat. Wala na yung unit ng time. Di ba? So, I mean, hindi siya nagbabari. Walang metric, walang English. Di ba? Unlike sa mga length, di ba? Area, volume, meron tayong English, meron tayong metric, meron pang humirit na isa eh. Centimeter, gram, second. Though metric din siya, parang naka-meters din, pero
wala, humiwalay yung CGS. Meron tayong SI, meron tayong US, meron tayong centimeter, gram, second. Ito FPS to FPS. Foot pound second. Ito meters, kilogram, seconds. MKS. MKS, yung SI. Foot pound second, yung US. Tapos centimeter, gram, second naman yung TGS. Meron ganyan. Matanong din yan sa board exam, no? Kasi nandun yan sa question bank na reference ng examiner. Okay, so ayun, centimeters per second. Di ayusin na natin. Alam na natin dapat values yan. So again, dapat naka-centimeters ka. Okay, so edi modify natin to. Ano bang alam mo dapat dito? Ano bang conversion ng centimeters to milli or vice versa? O, di ba ito lang naman yan? O, kung familiar ka na sa ruler, di ba? Ano yun? Millimeters, centimeters, tsaka inch yung nandun. O isang ruler, 1 foot. So, ang 1 centimeter ay 10 millimeters. Dapat familiar ka na dyan. Or kung mas okay familiar sa'yo to, King Henry doesn't drink chocolate milk. O, may space ako dyan kasi yan yung base unit. Ito kilometers and meters, hectometers, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeters. So, pwede naman yung iba, liters, di ba? Sa unit of measurement. Ito, kilo, hecto, deca, tas meter yung base. Tas meter to deci, centi, milli. So, yung yan, ilan ba yan? Yung pitong yan, tig sa 10 yung nila, interval. Na yun. So, centi and milli magkatabi. So, tig sa 10 lang yan. Deci, centi. O, di ba centi 100? Divide nga lang. Ang milli ay 1,000. Divide lang din. So, mga counterpart niyan, ang counterpart ng centi ay hecto. Pagta times mo. Counterpart naman ng milli ay kilo. Ganon. Kasunod niyan kasi magiging maging tigatlo na yung kaya di niya siya sinasama dito. Di ba sunod ng kilo? Mega, tapos giga, tapos tera. Kasunod nun. Numutan ko na yung Kasunod ng tera. Fem. Kalimutan ko yung sa Sige, natin yan sa conversion. Discuss natin yan sa mga fundamentals ulit. Para ma-recall din, no? Sa yun. Tera, giga, mega. Tera, mega, giga. So, ayun, yun lang naman importante dyan. 1 centimeter ay 10 millimeters. So, divide mo na lang, di ba? Kung 10 millimeters, 1 centimeter, ay di ito, divide mo yun by 10, bawas mo ng isang zero. That is 20 centimeters. Ito will be 30 centimeters. And this will be 40 centimeters. Minutes, gagawin mo hour, madali lang na i-convert yan. Huwag mo na ilagay dyan sa calcul na diretso. Is cubic centimeters. So, ayun. O, pwede na. Carl Valita. Volume, 320. Length, 30. Time, dapat naka-hours ka, no? So, minutes yung binigay. O, ano yun? 60 minutes, 1 hour. 60 minutes, 1 hour. Tama? Minutes, diba? Time tapos area, sige, pi over 4 times diameter, 20 rin. 20 lang pala. Squared, tapos yung head ay 40. O, ayan, 11.46, di ba? Diretsa na. O, pag centimeters per ang napapansin mo, siya, di mo kailangan mag-scientific notation. Pag naka millimeters per hour, centimeters per hour. Pero pag ginawa mo yung centimeters per second, ano mangyayari? Tatanggalin ko lang 60 dito. 4 minutes, di ba? 1 minute, 60 seconds, times ko lang by 60. 3.183 times 10 to the negative 3. Ayun, 3. Wait lang. 3.183 times 10 raised to negative 3. Ito nagba mausad to. Yun. Or
centimeters per second. So, pag ganyan, kaya common to eh, kasi may mga exponents sa table kasi, i-discuss lang natin dun yun, no? Sa pag nagbandang aquifer na, kasi tinatanong din yan eh. Kaya, kung makakapag, ano ba siya, enough ba siya? Ayun. Sa transmissivity na yun na parte. Okay, 2.183 times 10 to the negative 3.